Kaugnay sa pagkakahuli kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na ngayon nasa kustodiya ng Czech Republic, papanayan po natin si DILG Secretary Junvic Remulla. Secretary, magandang umaga. Good morning, Arnold. Good morning, Good morning, Maurice. good morning, Sec. Ano na po ang latest information sa kinaroonan po ni Saldico? Saan siya eksaktong nakadetine ngayon? Well, as of 4 p.m. Manila time, na-detain siya sa isang station ng immigration ng Czech Republic sa Prague. Information was immediately transmitted through our immigration department and subsequently to the Office of the President. Kinagulat niyo ba ito? Dahil kahapon nandito ka, live din, at tinatanong din namin si Saldico, ang mga informasyon mo is nasa Portugal, umiikot-ikot lang doon. Oh. Hindi kasi pwedeng sabihin ng lahat ng information nung Yes. nangyayari, Mga oras na yun. nung oras na yun. Pero we were confident already na mahuhuli siya. That day na rin o kinagulat niyo to? Very soon, very soon. Very Kasi soon. So, hindi na mainit sa kayo kanya. nagulat? Hindi na kami nagulat. Kaya immediately when the President was informed, siya na ang nag-control ng message, siya na ang nagsabi na, okay, nakita nyo naman na siya ang nag-break. Hindi nang walang marites Siya na mismo, nauna. oo. Siya mismo ang nag-break. Pero- He's been on top of the situation from the start. Pero may impormasyon na ba kayo, kahit konti lang, paano siya nahuli? Sa airport ba? Kung saan ba? Dahil, Wala pa. Kasi di ba kanselado na pasaporte niya? Kanselado na pasaporte So niya. ang issue ng Czech Republic sa kanya, undocumented alien na siya. Yes, ang information namin ay nanggaling siya ng France, mukhang by car. Okay. Ang pasok niya. Siguro na tigil sa checkpoint or pagano. We're not, I don't have the exact details. Oo. Pero mukhang galing siya France, tapos dumiretso siya ng Czech Republic, sa Prague. Pero bakit aware ang Czech Republic kay Saldico? May communication ba? Hindi sa ganun. We were also hot on his tail. Tapos, mga 2 weeks ago, nasa Italy siya eh. So, paikot-ikot siya. Hindi lang siya natsitsyempohan talaga. Okay. Secretary, meron tayong formal extradition treaty with Czech Parang Republic. wala. We're checking parang wala. Oo, tinignan ko wala raw. Pero Actually, ang dahil wala na sinasabi siyang rito- pasaporte, ang mangyayari daw, deportation, pero voluntary for 30 days. Okay. Ang Kasi ang nakalagay dito, the Philippines has an active extradition treaty and strong legal cooperation with Czech yun. Republic. So, So, meron. pag ganun po ba, paano ang magiging proseso ng pagpapabalik sa kanya? Kailan ang target na may uwi si Saldico? Gaano katagal Kung may aabutin? extradition, There are 2 factors to it. Una niyan, nag-apply na kami ng red notice para sa kanya sa Interpol as of November 2025. So, that is still in the process. Iniintay namin na malabas. Kung may ilabas yan, immediately, mababalik siya. Pero in the meantime, it is the DFA who is taking the lead, coordinating, and meron naman tayong legal attaché doon, meron tayong ambassador. Sila nagko-coordinate sa Czech Republic para sa mga proseso para maibalik siya rito. Pero pag ganong proseso, gaano katagal aabutin? Mga isang buwan o It's, linggo lang? Makakabalik actually, the best person to ask is the DFA. DFA. Pero Sila kapag, talaga lead. kapag nakalapag sila, o kapag nakalapag na siya dito sa Pilipinas, saan idediretso yung dating Pag kongresista? mailapag na siya rito, he will be turned over to the Philippine National Police. He will be brought over to Camp Crame, given a full inspection, a thorough physical. He will be certified that he is fit for trial. Bibigyan siya ng mugshot, bibigyan siya ng piano. Tapos i-surrender siya sa service of warrant sa Sandigan Bayan. So, sa custodial facility ng Camp Crame siya i-detain? No, not necessarily. Doon siya ipoprocess sa Camp Crame. Upon processing, isusurrender siya sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan na magsasabi kung saan siya mailalagay. so ano mensahe niyo sa iba pang nagtatago? Well, we're after you. Diba? Hindi kami tumitigil. Kung kala nyo pwede kayo mag-relax, mag-ingat-ingat kayo kasi hindi namin kayo pipigilan talaga. Sec, ano ang directive ni Pangulo sa inyo? Sa kanya is always go through the process. Huwag mamadaliin, exhaust all the remedies na pwede para magbalik siya rito. So, I cannot speak for the DFA. Sila ang lead dito. But I can confirm that he was arrested last night. So ang papel ng DILG dito is abangan lang yung pagbalik niya. Yes, pagbalik dito, i-process siya at i-surrender siya sa Sandigan Bayan. Gaano kalaki yung impact ng pagkaka-aresto kay Saldico dito sa buong investigasyon ninyo sa flood control issue? Makakasagot yun ay ombudsman. Pero on a personal level, it is a relief to me that justice is being served to Saldico.
for what he is accused of plundering hundreds, even billions of pesos of amassing untold wealth, dapat pakita ng tao na may hustisya talaga. Kasi sinasabi nila, ang may hirap lang ang nakakuha ng hustisya eh. Dapat pati bilyonaryo makuha natin. So ano komunikasyon nyo kay Ombudsman Boying Remulla, yung kapatid mo? Nag-usap na ba kayo? Nag-usap namin kagabi. In coordination namin kagabi ko ano next. Siya na kasi ang nag-file ng charges sa Sandigan eh. Yun nga eh. So anong Well, masaya rin siya? kasama siya doon sa, siyempre, kasama siya sa operational security na hindi nagsasalita. Na, Okay, meron ka bang gusto sabihin sa amin na hindi mo pa masabi? Kaya pala kahapon din, hindi humarap sa amin si Ombudsman. Dapat siya magpa-press con kahapon eh. lahat talaga nakatigil kahapon kasi iniintay namin na mag-unfold to, na ma-develop. Naunawa naman namin yun. Security. Operational security talaga yun. And it has to come from the President, no? Yes, the President has been on top of it the entire time. Meron siyang daily briefing kung ano ang nangyayari. And basta ganitong ka-sensitive na matter, it is he who decides how the information is broken. Okay. Ay, maraming salamat sa muli mong pagpunta rito welcome. sa amin para magbigay welcome. ika nga ng mga detalye kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Secretary Junvic Remulla, nakasama po natin. Thank you, Sec. Thank you. Thank you. Samantala mga kapuso, nakikipag-ugnayan na rin po ang Philippine National Police sa mga ahensya ng gobyerno at kanilang international counterparts kaugnay sa pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic. Ayon sa PNP, vina-verify nila ang mga detalye kaugnay rito. Handa raw ang pulisya na tumulong sa mga legal na proseso sa pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas. Samantala, baldi-balding hot meat o yung mga karni ng hindi dumaan sa tamang pagsusuri na kumpiska sa isang palengke sa Novaliches, Quezon City. Paalala ng mga otoridad, delikado sa kalusugan ang ganyang klase po ng mga karne. Laging una ka sa balita live ni James Agustin. James! May nakita umin. Igang, good morning. Mahigit 1 tonelada ng mga manok na hindi dumaan sa tamang pagsusuri at mga mishandled frozen meat. Yun na kumpiska ng mga otoridad sa isang palengke kanina. Inisyuhan ng notice of violation ang ilang nagtitinda. Nakalagay sa mga balde at plastic drum ang mga bagong katay ng manok ng abutan ng mga taon ng National Meat Inspection Service, Quezon City Veterinary Department at CIDG sa pwestong ito sa isang palengke sa Novaliches, mag-alas 2 na madaling araw kanina. Kinumpiska ang mga manok na mishandled umano. Ang sabi nila, ang bawal yung yung galantina. Idukot naman yan. Dukot na. Polydress na po. Diyan lang naman lagay, sir. Kahit dukot na. Sa labas ng palengke, hinarang naman ang tricycle na ito. Doon nadiskubre ang 2 plastic na naglalaman ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa. Sabi ng bumili sa katayan, hindi niya alam na bawal ito. Ibebenta rin daw niya ang mga manok sa kanyang pwesto sa Caloocan. Hindi ko alam sir maawa naman kayo sa akin. Yung bayaran for 7 mahigit. Tapos maawa naman kayo sa akin. Anak buhay ko po ito Hindi rin pinalampas ang isang lalaki na tulak-tulak pa ang cart kung saan nakalagay ang mga bagong katay na manok na may ulo at paa pa o yung tinatawag na Valentino. Sinita maging ang truck na ito na may kargang mga buhay na manok na kakatayin pa lang sana. Hindi raw kasi otorisado ang truck para pagsakyan ng mga buhay na manok. Authorized po ba siya mag-transport ng live animals po? Hindi po. So wala po itong permit. Wala po. Bukod sa mga manok, 10 stalls din sa palengke ang nakumpiskahan ng mga mishandled frozen meat na nakatiwangwang lang sa halip na nasa chiller. Sa kabuuan, mahigit 1 tonelada ng mga manok at mishandled frozen meat ang nakumpiskahan ng mga otoridad. Inisyuhan ng notice of violation at confiscation receipt ang mga nagtitinda. Ito pong ating nahuli ngayon ay mga karne, particularly mga manok na hindi po dumaan sa masusing pagsusuri ng ating meat inspectors. Meron din po tayo nahuling frozen meat na mishandle. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, lubhang delikado kung makakakain ng mga mamimili ng ganitong klase ng karne. Mataas ang probability that they may have salmonella. Yung mga nakakakain po at hindi po maayos ang pagkaluto, pwede po siya magkaroon ng diarrhea, pagsusuka, sakit ng tiyan, and eventually po, it can cause death kung hindi na-address po yung dehydration, among others. I-issuehan din ng show cause order ang ilang katayan kung saan nagmula ang mga nakumpiskang manok.
ina-assure natin ng public na hindi tayo magpapabaya. Patuloy po natin itong imo-monitor at i-confiscate. Samantala, Igan, dadalhin sa isang rendering facility yung mga nakumpiskang karne para doon sa maayos ito mai-dispose. At muling paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapanuri sa mga binibiling karne. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Ngayong araw po ang special payout ng DSWD para sa mga kwalipikado pero hindi pa nakakuha ng special cash assistance. Kaya naman maaga pumila ang ilang mga driver sa Quezon Memorial Circle. May unang balita live si Jomer Apres. Jomer. Ivan, sobrang haba na ng pila ng mga driver dito sa QC Circle na kukuha ng unclaimed benefits sa ilalim ng cash relief assistance ng DSWD. Mula Commonwealth Avenue, halos umabot na sa bahagi ng Visayas Avenue ang dulo ng pila na makukuha ng 5,000 pisong cash aid sa DSWD ngayong araw sa Quezon Memorial Circle. Ayon sa mga tauhan ng QC Traffic and Transport Management Department, alas 3 pa lang ng madaling araw kanina, mahaba na ang pila. Kabilang sa mga maagang nagtungo rito ang tricycle driver na si Aldrin Rosario na galing pa raw ng Urbistondo, Pangasinan. Hindi niya raw nakuha noon ang kanyang ayuda dahil mali ang detalye ng kanyang birthday. Ang problema, alauna pa pala ng hapon ang simula ng bigayan ng unclaimed benefits para sa mga nasa ilalim ng TODA at JODA. Ganyan din ang problema ng magkakaibigan tricycle driver na galing naman ng Novaliches. Pero kung tutuusin, hindi raw sila dapat na problema dahil tama naman ang mga dokumento na ipinasa nila at hindi sila ang nagkamali sa pagproseso nito. Ang TNVS driver naman na si Orlando Bongalos, nakaapat na balik na raw pero hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang ayuda. Narito ang kanilang mga pahayag. Ngayon sir, nahiram pa ng pamasahe, ganun, para lang makuha yung pera dito sir. Sana po makuha na po lahat yung dapat makuha dito, yung kailangan para sa pamilya, 5,000 po. Di ba dapat mabase sila sa lisensya? Kasi nagpasa yung presidente namin. Ang sabi kasi nila, nung unang pumunta ko dito, sabi nila sa mga jeepney, yung 27, bumalik ko ng 30. Wala daw, antayin ko daw yung announcement ng LTFRB. Tapos, kahapon pumunta ko dito, wala naman yung pangalan ko sa list ng computer na. So pumunta pa ako ng LTFRB. Sabi nila, napabilang na ako sa delivery. Ivan, hiling ng ibang driver dito na sana sa susunod ay ibigay na lang ang cash assistance sa pamamagitan ng mga e-wallet dahil para mailaan nila ang pagod sa pagbiyahe imbis sa pagpila sa ayuda. Sabi ng QCTTMD, posibleng alas 8 ng umaga pa magsimula ang bigay ng ayuda para sa mga MC taxi at delivery service drivers. Payo ng LTFRB para maiwasan ang aberya, i-check ang kanilang listahan sa official Facebook page ng LTFRB. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng Department of Social and Welfare Development o DSWD ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga tricycle driver sa Davao Region. May unang balita live si Gandhi Esteban ng GMA Regional TV. Gandhi. Igan, mahigit 100 ang target ng DSWD na mabibigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga kwalipikadong tricycle drivers dito sa Sulup, Davao del Sur. Alas 8 sisimulan ang pamamahagi dito sa kanilang municipal gym na una nang nabigyan ang mga benepisyaryo sa bayan ng Matanao kahapon. At bukas naman sa bayan ng Hagonoy. Sa 3 munisipyong yan, mahigit 1,000 ang benepisyaryo. Matatanda ang inuna ng ahensya ang mga lungsod para sa unang batch ng mga tricycle driver na umabot sa 62.9 million pesos. Habang kahapon naman ay sinimulan na ang para sa mga munisipyo sa Davao Region na pinangunahan nga dito sa Davao del Sur. Mag-aanunsyo lang umano ang DSWD para sa schedule ng payout sa iba pang munisipyo. Para naman sa PUJ, taxi at iba pang PUV drivers, Igan, inaasahan na isasagawa ang payout ngayong April 28 hanggang April 30. Igan. Maraming salamat, Gandhi Esteban ng GMA Regional TV.
Nanindigan ang kampo ni Ramil Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na may iniregalo siyang painting sa bise na magpapatunay na magkakilala sila. Kasunod po yan ang pag-alma ng artist na si Tanya Gaisano Lee na sinabing siya ang nagregalo ng painting na nakita sa likod ng bise sa screenshot na ipinresenta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ang painting makikita rin sa mga post ni Lee noong 2021. Inilabas din yan ni Duterte sa kanyang social media account noong 2021. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, honest mistake lang ang nangyari. Gate nila meron talagang ipinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May pagkakahalin tulad daw ito sa painting na nasa screenshot at sa painting ni Lee. May larawan ng isa pang painting na ipinadala si Palad na hawak naman ng artist mula Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon na ito may mukha ni Duterte. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang mukha at 1 may mukha. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya on a screenshot photo based 2021, 2022 prior to election. And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we showed photo na may hawak siya ng ganun, similar. Diba? We would not know kung yun na yung nasa likod ng BP Sara yung genuine or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni BP Sara nasa ibang bahay. We would not know unless magsalita si BP Sara. Mahigit 1 buwan na mula nang magsimula ang gyera sa Middle East at ramdam ang malaking epekto nito sa maraming bansa, kabilang na po ang Pilipinas, gaya sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pati sa presyo at supply ng ilang pangunahing bilihin, kabilang ang bigas, gulay at karne. Pinangangambahan na rin ngayon ang pangmatagalang epekto ng gyera sa trabaho ng mga Pilipino. Sa pag-aaral po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nasa 200,000 hanggang 340,000 na po ang mga Pilipino ang posibleng mawalan ng trabaho ngayong taon kung uuwi ang 5% na overseas Filipino workers mula sa Middle East. Maaari naman niyang pumalo sa mahigit 250,000 kung 25% ng OFWs ang uuwi. Kung madaragdagan ang mawawala ng trabaho, madaragdagan din po ang bilang ng mga may hirap. Ayon sa DepDev, posibleng nasa 150,000 hanggang 600,000 na mga Pilipino ang madaragdag sa kategorya ng mga may hirap. At kung mas tataas pa ang presyo ng petrolyo, pwedeng umabot ang bilang na yan sa 650,000. Matapos sa deklara ang State National Energy Emergency, binuo ng Pangulo ang Uplift Committee o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Ang Department of Budget and Management naglaan na rin po ng mahigit 200 billion pesos para sa iba't ibang programa na makatutulong sa mga apektado ng krisis. Nagbabala ang PBox tungkol sa ilang post na kumakalat online tungkol sa bulkang Hibok-Hibok sa Camiguin. Hindi po yan totoo. Sabi ng ahensya, hindi naglabas ng abo ang bulkang Hibok-Hibok at walang anumang aktibidad ito sa ngayon. Red flag yan dito sa rated UB. At sa PBox, huwag maniwala at huwag magbahagi o ikalat ang ganitong impormasyon na hindi galing sa DOST PBox. Pwede kasi ito magdulot ng pagkalito at takot sa mga makakabasa. Para sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa volcanic activities, magpunta lamang sa official social media pages ng DOST PBox. At batay sa latest monitoring ng PBox, nasa alert level 0 ang bulkang Hibok-Hibok. Oras na mapauwi sa Pilipinas, paharapin daw agad sa Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Saldico. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, hingi sila ng paintulot mula sa Sandigan Bayan dahil may nakabimbing arrest warrant doon si Ko. Matatandaan na ipinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee si Ko noong Enero matapos hindi dumalo sa pagdinig kaugnay sa flood control projects. At kaugnay naman sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Dadagdagan na po ang mga pumirma ayon kay Lacson. Lumagda na raw sina Senate President Tito Soto at Senador Erwin Tulfo. Nauna ng pumirma sa partial report sina Senador Lacson, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. 3 pirma na lang ang kailangan para maiakyat ang partial report sa Senate plenary at mapagdebatihan.
Simple yet special ang birthday gift ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang anak na si Sixto. Yan ang pet chicken. Wish daw kasi yan ni Sixto para sa kanyang 7th birthday. Sa Facebook, ipinost ni Marian ang photo ni Sixto. Hawak ang manok habang hinihipa niya ang kandila sa cake. Happy naman si Marian at Dingdong sa pagtupad ng wish ng kanilang bunso. Sobrang cute. Simple joys! Ganda! Nangunguna pa rin ang GMA Network pagdating sa total views sa telebisyon at sa YouTube. Ipinagmalaki yan ni GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag sa YouTube Unstoppable 2026 Trade Event. Ayon kay Maralag, ang GMA Network din ang may consistent higher average unique viewers na nanonood ng mas matagal. Base sa isang pag-aaral kumpara sa ibang market sa Southeast Asia, ang Pilipinas po ang nananatiling market kung saan ang TV content ang patuloy na malakas ang viewership sa YouTube. Close to 5.2 billion views. And this has been going up again and again. On an average per month, we're talking about 200 million views on GMA shows alone in YouTube. 70% of the total views of the top 25 TV content in YouTube are from GMA. That's 18 different shows.